Sa gitna ng tahimik na nayon ng San Ildefonso, may isang simpleng shop na pagawaan ng iba't ibang kasangkapan sa bahay na pagmamay-ari ng isang mahirap ngunit masipag na karpinterong nagngangalang Mang Isko. Kilala si Mang Isko sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining ng pagkakarpintero, bagamat hindi siya yumayaman sa trabahong ito. Sa kabila ng kahirapan, nananatili siyang masayahin at positibo sa buhay. Isang gabi, habang abala si Mang Isko sa pagtatapos ng isang upuang kahoy na may ukit, napansin niyang may kakaibang ingay mula sa isang sulok sa kanyang shop. Tila may kaluskos na hindi niya maipaliwanag. Dala ng kuryosidad, nilapitan niya ang pinanggagalingan ng ingay. "Sino ka at ano ang iyong ginagawa rito?" sabi ni Mang Isko, habang sinisikap niyang makita ang anumang gumagalaw sa dilim. Sa isang sulok, napansin niya ang isang lumang garapon na napuno ng mga pako at lumang kasangkapan. Laking gulat niya nang biglang magsalita ang garapon. "Ako si Dalisay, isang duwende. Nakulong ako dito habang naghahanap ng masisilungan. Pakiusap, palayain mo ako," sambit ng tinig mula sa loob ng garapon. Si Mang Isko, bagamat nagtataka at bahagyang natatakot, ay nadama ang awa sa kanyang puso. "Paano ka napunta rito? At bakit ka nakulong sa garapong ito?" tanong niya, habang maingat na hawak ang garapon. "Isang araw, habang naglalakbay, naghahanap ako ng lilim mula sa init ng araw. Napadpad ako sa iyong shop at nakita ko itong garapon. Akala ko'y isang magandang kanlungan ito, ngunit hindi ko na mabuksan mula sa loob," tugon ni Dalisay. Nag-aalangan man dahil sa mga kwentong kanyang narinig tungkol sa mga duwende at iba pang nilalang, nanaig ang kabutihang loob ni Mang Isko. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng garapon, at isang maliit na nilalang na may makulay na damit ang lumabas. Nagliwanag sa kanyang mga mata ang pasasalamat. "Salamat Mang Isko. Bilang ganti, tatanggap ka ng isang regalo na hindi mo inaasahan. Isang bagay na magpapabago sa iyong buhay," masayang sambit ni Dalisay. Habang pinagmamasdan ni Mang Isko ang duwende, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang duwende. Totoo pala sila. Pero, ano kaya ang regalo na sinasabi niya? At paano ito magpapabago sa aking buhay? Bulong niya sa kanyang sarili, puno ng pagtataka at pag-asa. "Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa aking mundo. Ngunit tandaan mo, Mang Isko, gamitin mo ang bagay ibibigay ko para sa kabutihan. Hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa iba rin," paalala ni Dalisay bago ito tuluyang nawala, na parang bula. Matapos ang kakaibang kaganapang iyon, nag-iwan ito ng malalim na marka sa puso at isipan ni Mang Isko. Napuno siya ng pagtataka at excitement sa magiging regalo ni Dalisay. Ano kaya ang ibibigay niya? At paano ito magbabago ng aking buhay? Paulit-ulit na tanong ni Mang Isko sa kanyang sarili habang pinapatay ang mga ilaw ng shop at naghahanda ng magpahinga para sa gabi. Ang gabi ay lumipas na puno ng mga tanong at pangarap sa kung ano ang darating, isang gabi na magiging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Mang Isko. Nang sumunod na umaga, habang sinasalubong ni Mang Isko ang bagong araw na may bagong pag-asa, hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa pangakong regalo ni Dalisay. Habang naghahanda ng kape, patuloy ang kanyang pagmumuni-muni. Ano kaya ang magiging regalo sa akin ni Dalisay? At paano ito makakapagpabago ng buhay ko? Tanong ni Mang Isko sa kanyang sarili habang nagpapakulo ng tubig. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, may kumatok sa pintuan ng kanyang shop. Binuksan niya ito at nakita ang kanyang matagal ng kaibigan at kapitbahay na si Mang Tonyo. "Mang Isko, maaga yata ang simula mo ngayon," bati ni Mang Tonyo habang pinupunasan ang kanyang noo. "Oo Mang Tonyo, may mga inaasikaso lang akong ilang bagay. Pasok ka, may kape ako dito," alok ni Mang Isko, na agad namang tinanggap ng kanyang bisita. Habang nagsasali ng kape, hindi napigilan ni Mang Isko na ibahagi kay Mang Tonyo ang kakaibang karanasan niya kagabi. "Alam mo Mang Tonyo, kakaiba ang nangyari sa akin kagabi. May duwende akong nakita dito mismo sa shop ko," pagbabahagi ni Mang Isko. "Isang duwende? Talaga lang ha?" Tila hindi makapaniwala si Mang Tonyo. "At ano naman ang ginawa ng duwendeng iyon dito sa iyo?" "Ipinangako niya sa akin ng isang regalo, isang bagay na magpapabago raw sa buhay ko," sagot ni Mang Isko, habang iniaabot ang isang tasa ng kape kay Mang Tonyo. "Kakaiba nga yan. Pero Mang Isko, alam mo naman na sa panahon ngayon, mahirap na maniwala sa mga ganong kwento. Sigurado ka bang hindi ka nananaginip lang?" tanong ni Mang Tonyo, habang marahang humigop ng kape. "Sa totoo lang, naisip ko rin iyan. Pero, narito ako, gising na gising.
At ang duwendeng iyon, Dalisay ang pangalan, totoong-totoo sa aking harapan, giit ni Mang Isko, na may halong pagtataka at katiyakan sa kanyang boses. Kung ganun, interesado akong malaman kung ano nga ba ang regalo na iyan. Sana'y magdulot nga ito ng magandang pagbabago sa buhay mo Mang Isko, tugon ni Mang Tonyo, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Oo nga, sana. Ano man ang regalo na iyon, nais ko lamang na gamitin ito sa mabuting paraan. Alam mo naman, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa ibang nangangailangan, sambit ni Mang Isko, habang malalim ang iniisip. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa buhay, pangarap, at mga hamon na kanilang hinaharap sa araw-araw. Bagamat hindi tiyak ang hinaharap, isang bagay ang sigurado para kay Mang Isko, ang kanyang determinasyon na gamitin ang anumang regalo o pagkakataon na dumating sa kanyang buhay para sa kabutihan ng marami. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, biglang may naramdaman si Mang Isko na kakaibang init mula sa sulok ng kanyang shop, doon sa lugar kung saan niya nakita si Dalisay. Dala ng pagkamausisa, nagpaalam siya kay Mang Tonyo at dahan-daang nilapitan ang sulok na iyon. Habang papalapit, unti-unting nakikita kanyang mga mata ang isang bagay na hindi niya inaasahang makita, isang lumang martilyo, nagliliwanag at tila ba may mahiwagang aura na pumapalibot dito. Habang nakatitig si Mang Isko sa lumang martilyo na nagliliwanag, hindi niya mapigil ang mapahanga sa kakaibang pangyayaring ito sa kanyang shop. Lumapit si Mang Tonyo, na agad napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Mang Isko. Mang Isko, ano ba yang tinitingnan mo dyan? Tanong ni Mang Tonyo, na may halong pagtataka sa kanyang boses. Tingnan mo ito Mang Tonyo. Ang martilyong ito kaya ang regalo na sinasabi ni Dalisay, sabi ni Mang Isko, habang maingat na itinataas ang martilyo para ipakita sa kanyang kaibigan. Napansin din ni Mang Tonyo ang kakaibang liwanag sa martilyo. Kakaiba nga yan Mang Isko. Hindi pangkaraniwan ang ganitong bagay. Tila ba may mahika ito? Pareho silang napuno ng pagtataka at kuryosidad habang pinagmamasdan ang martilyo. Hindi maipaliwanag ni Mang Isko ang kanyang nararamdaman, isang halo ng excitement at nerbiyos. Ang martilyo na hawak niya ay tila nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Mang Tonyo, pakiramdam ko, ito nga ang regalo ni Dalisay. Hindi ako makapaniwala, isang mahiwagang martilyo. Sabi ni Mang Isko, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ngunit Mang Isko, paano mo ito gagamitin? At ano ang magiging epekto nito sa iyong pagkakarpintero? Tanong ni Mang Tonyo, puno ng pag-aalala para sa kanyang kaibigan. Hindi ko pa alam Mang Tonyo. Ngunit, naniniwala ako na tulad ng sabi ni Dalisay, dapat itong gamitin para sa kabutihan. Siguro, ito ang magbibigay daan para makagawa ako ng mga kasangkapan na higit pa sa aking kakayahan, tugon ni Mang Isko, na puno ng pag-asa at determinasyon. Kung ganoon Mang Isko, nasa iyo ang aking suporta. Magiging kawili-wiling makita kung paano magbabago ang iyong buhay at ng ating komunidad sa tulong ng bagay na ito, sabi ni Mang Tonyo, na ngayon ay nagpapakita na rin ng excitement. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa mga posibilidad at pagbabagong maaaring dalhin ng mahiwagang martilyo. Napuno ng positibong enerhiya at pag-asa ang kanilang umaga, isang bagay na matagal nang hindi nila naramdaman. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Mang Isko na gamitin ang martilyo sa kanyang mga proyekto. Sa bawat pagpalo niya sa kahoy, natuklasan niyang ang martilyo ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng mga kasangkapan na may kahanga-hangang detalye at katatagan, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng inspirasyon at kumpiyansa na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya bilang isang karpintero. Sa paglipas ng oras, nagsimula siyang makagawa ng mga kasangkapang kahanga-hanga ang ganda at tibay, na hindi lamang nakapagbigay ng bagong sigla sa kanyang negosyo kundi nakatulong din sa pag-angat ng kabuhayan ng kanyang komunidad. Ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay nagsimulang dumagsa sa kanyang shop upang bumili ng kanyang mga likha. Sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unting yumaman si Mang Isko dahil sa dami ng mga customer na bumibili sa kanya ng iba't ibang kasangkapan at kama. Ang shop na dati maliit lamang ay lumaki na at naging isang kilalang pagawaan sa buong rehiyon. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba at bukas palad sa pagbabahagi ng kanyang mga biyaya. Isang hapon, habang nag-uusap sina Mang Isko at Mang Tonyo sa shop, hindi maiwasan ni Mang Tonyo ang humanga sa mga pagbabagong naganap. Mang Isko, talagang kahanga-hanga ang iyong narating. Hindi lamang sa pagyaman kundi pati na rin sa pagiging mapagbigay mo sa iba,
sabi ni Mang Tonyo, puno ng paghanga. Alam mo Mang Tonyo, sa tuwing tinitingnan ko ang lahat ng ito, hindi ko maiwasang magpasalamat sa Diyos at kay Dalisay. Kung wala ang mahiwagang martilyo, baka hindi ko narating ang ganitong tagumpay. Ngunit, alam ko rin na may mas malaking responsibilidad akong dapat gampanan, tugon ni Mang Isko, puno ng pagmumuni. Anong ibig mong sabihin, Mang Isko? Tanong ni Mang Tonyo, na may bahagyang pagtataka. Ang ibig kong sabihin, hindi lamang para sa akin ang yamang ito. Nais kong ibahagi ang aking mga pagpapala. Alam mo naman ang sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga walang trabaho at yung mga nangangailangan talaga ng tulong, paliwanag ni Mang Isko. Mang Isko, talagang kahanga-hanga ang iyong plano. Sa tingin ko, marami kang matutulungan sa ganyang paraan, sabi ni Mang Tonyo na puno ng paghanga at suporta. Oo Mang Tonyo, hindi naman kasi masama ang umasenso, pero mas maganda kung kasama mo ang iyong komunidad sa pag-angat mo. Gusto ko, kapag tiningnan ko ang aking buhay, masasabi kong hindi lamang ako yumaman sa pera kundi pati na rin sa paggawa ng mabuti para sa iba, pahayag ni Mang Isko, na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, naging katotohanan ang mga plano ni Mang Isko. Marami sa kanyang mga kababayan ang natulungan niya at nabigyan rin ng trabaho. Isang gabi, habang nagmamasid sa kanyang mga nagawa, hindi maiwasan ni Mang Isko na maramdaman ang labis na kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang ginamit niya ang kanyang mga pagpapala sa pinakamabuting paraan. Mang Isko, salamat sa lahat ng iyong tulong. Hindi mo lang kami binigyan ng trabaho, binigyan mo rin kami ng pag-asa, sabi ng isa sa mga empleyado niya na dating walang trabaho. Ang mahalaga, nagtutulungan tayo. Ang tagumpay ko ay tagumpay nating lahat, tugon ni Mang Isko, na lalo pang nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang tunay na yaman ay nasa pagbabahagi ng biyaya sa iba. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakaramdam si Mang Tonyo ng inggit sa tagumpay na natatamasa ni Mang Isko. Sa kanyang isipan, nagsimulang magugat ang pagnanais na magkaroon ng parehong kapalaran, kahit pa sa hindi tamang paraan. Isang gabi, habang tahimik ang buong nayon at mahimbing ang tulog ng lahat, nagpasya si Mang Tonyo na pasukin ang shop ni Mang Isko at nakawin ang mahiwagang martilyo, ang pinagmumulan ng di maipaliwanag na tagumpay ni Mang Isko. Matapos makuha ang martilyo, agad na umuwi si Mang Tonyo, puno ng excitement at pag-aasam sa bagong buhay na kanyang nais maisakatuparan. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang martilyo, wala itong ipinakitang kahit anong mahika o kakaibang kakayahan. Tila ito isang ordinaryong martilyo lamang. Ano ba itong nangyayari? Bakit wala itong epekto? Dapat ay magawa ko ring lumikha ng mga kagamitang kasing ganda ng kay Mang Isko, bulong ni Mang Tonyo sa sarili, puno ng pagtataka at pagkadismaya. Sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang lumitaw si Dalisay sa harap niya. Dahil sa kasamaan mo, para lamang yang ordinaryong martilyo yan sa'yo, sabi ni Dalisay, ang mukha'y puno ng lungkot at pagkadismaya. Mang Dalisay, paano? Nauutal na tanong ni Mang Tonyo, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang martilyong ito ay may kapangyarihan lamang sa mga taong may mabuting puso at totoong intensyon. Ang iyong kasakiman at inggit ay nagdilim sa iyong kaluluwa, kaya't hindi mo maaaring gamitin ang mahika nito, paliwanag ni Dalisay. Napuno ng takot at kahihiyan si Mang Tonyo. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko ito maibabalik sa dati? Tanong niya, umaasang may paraan pa para maibalik ang lahat. Mabuti pa, isauli mo na yan kay Mang Isko at humingi ng kapatawaran. Kung hindi mo susundin ang aking payo, kamalasan sa buhay ang darating sa'yo, babala ni Dalisay kay Mang Tonyo. Hindi makapaniwala sa kanyang ginawa at sa mga kahihinatnan nito, naramdaman ni Mang Tonyo ang bigat ng kanyang kasalanan. Napagtanto niyang mali ang kanyang naging desisyon at na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa inggit at pagnanakaw. Kinabukasan, maaga pa'y nagtungo si Mang Tonyo sa shop ni Mang Isko, dala ang martilyo. Nakatayo siya sa harapan ng pintuan, nag-aalinlangan kung papasok ba o hindi. Ngunit sa huli, nanaig ang kanyang pagnanais na ituwid ang kanyang pagkakamali. Mang Isko, may aaminin ako sa'yo, sambit ni Mang Tonyo, halos hindi makatingin ng diretso sa kaibigan. Ano yun Mang Tonyo? Tanong ni Mang Isko, nagtataka sa biglaang pagbisita at sa seryosong tono ng kanyang kaibigan. Naiinggit ako sa iyong tagumpay kaya ninakaw ko ang iyong martilyo. Ngunit wala itong naging epekto sa akin. Napagtanto ko na mali ang aking ginawa. Patawarin mo sana ako Mang Isko,
Pag-amin ni Mang Tonyo, puno ng pagsisisi. Nakaramdam si Mang Isko ng pagkabigla sa narinig ngunit sa kanyang puso, alam niyang mahalaga ang pagpapatawad. Mang Tonyo, nasaktan ako sa iyong ginawa, pero mas pipiliin kong patawarin ka. Sana'y ito na ang huling pagkakataon na gagawin mo ang ganitong bagay. Mahalaga ang tiwala at pagkakaibigan sa akin, sagot ni Mang Isko, na may halong lungkot at pag-unawa. Mula noon, nagbago si Mang Tonyo. Hindi lamang niya naibalik ang martilyo kay Mang Isko, kundi naibalik rin niya ang tiwala at pagkakaibigan na muntik na niyang masira. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso at hindi sa mga material na bagay na maaaring nakawin o makuha sa hindi tamang paraan. Sa kabila ng mga nangyari, ipinakita ni Mang Isko ang tunay na kahulugan ng kabaitan at pagpapatawad sa pamamagitan ng pagkuha kay Mang Tonyo bilang kasamahan sa kanyang shop. Ang desisyong ito ay hindi lamang nagpabago sa buhay ni Mang Tonyo kundi nagdulot din ng mas malalim na pag-unlad sa negosyo ni Mang Isko. Isang umaga, habang inaayos nila ang mga bagong disenyo ng kasangkapan, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Mang Tonyo, nagpapasalamat ako sa iyong sipag at dedikasyon. Malaki ang naitulong mo sa pag-unlad ng ating shop, sabi ni Mang Isko, habang maingat na sinusuri ang isang upuan na kanilang tinatapos. Mang Isko, hindi ko po alam kung paano ko kita mapapasalamatan. Hindi lamang sa pagkakataon na magtrabaho pero sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin, tugon ni Mang Tonyo, ang boses ay puno ng pasasalamat at pagsisisi sa nakaraan. Napakahalaga ng pagbabago Mang Tonyo. Ang mahalaga ay natutunan natin sa ating mga pagkakamali at ginagamit natin ang mga aral na yon para maging mas mabuting tao, payo ni Mang Isko, nagpapahiwatig ng kanyang malalim na paniniwala sa pagpapatawad at pagbabago. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang naging masigasig na kasamahan si Mang Tonyo kundi naging katuwang din siya ni Mang Isko sa pagtulong sa ibang nangangailangan. Maraming tao ang kanilang natulungan at maraming buhay ang kanilang nabago. Ang dating si Mang Tonyo na may tinatagong kasakiman ay ngayon kilala na bilang isang mapagbigay at mapagmahal na miyembro ng komunidad. Ang shop ni Mang Isko ay hindi lamang naging sentro ng paggawa ng mga dekalidad na kasangkapan kundi naging simbolo din ng pag-asa at pagbabago. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo si Mang Isko sa labas ng kanyang shop, pinagmamasdan niya ang kalmadong langit at ang mga bituin na tila kumikislap ng pag-asa at pangarap. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat kay Dalisay, ang duwende na nagbigay sa kanya ng mahiwagang martilyo na naging susi sa pagbabago ng kanyang buhay at ng kanyang komunidad. Napagpasyahan ni Mang Isko na mag-alay ng dasal ng pasasalamat, umaasa na maririnig ito ni Dalisay kahit saan man siya naroroon. Maraming salamat Dalisay, sa iyong regalo na martilyo. Hindi lamang nito binago ang aking buhay, kundi nagbigay din ito ng pag-asa at tulong sa marami sa aming komunidad. Sana'y patuloy kang magbigay ng inspirasyon at tulong sa mga taong nangangailangan, bulong ni Mang Isko, ang puso'y puno ng pasasalamat. Hindi niya alam, ngunit sa di kalayuan, naroroon si Dalisay, nakatago at pinagmamasdan si Mang Isko. Nang marinig ang sinserong pasasalamat, hindi may tinta ang ngiti sa kanyang mukha, masayang-masaya na nakita niyang nagamit ni Mang Isko ang regalo sa pinakamabuting paraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Dalisay kay Mang Isko, na laking gulat ng huli. Dalisay, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Mang Isko, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Oo Mang Isko, narinig ko ang iyong pasasalamat. Labis akong nagagalak na nakita kong napakinabangan mo ang regalo ko sa iyo at ginamit mo ito para sa kabutihan ng iyong kapwa, tugon ni Dalisay. Ang boses ay puno ng kagalakan. Maraming salamat talaga, Dalisay. Hindi ko maipahayag ang laki ng pasasalamat ko sa iyo. Dahil sa iyo, marami akong natulungan at nabago ang buhay. Pangako, patuloy kong gagamitin ang biyayang ito sa pagtulong sa iba, sabi ni Mang Isko, ang mga matay nagniningning sa pasasalamat at determinasyon. Alam ko Mang Isko, at iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili kong bigyan ng regalo na iyon. Patuloy kang maging ilaw sa iyong komunidad. Hanggat mayroong mga taong tulad mo, may pag-asa ang mundo, wika ni Dalisay, bago tuluyang nagpaalam at nawala sa dilim ng gabi. Sa pag-alis ni Dalisay, napuno ang puso ni Mang Isko ng bagong sigla at inspirasyon. Alam niyang hindi lamang para sa kanya ang tagumpay na kanyang narating, kundi para din sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya.
Sa gabing iyon, mas lalo pang umigting ang kanyang pangako na patuloy na maglingkod at magbigay inspirasyon sa kanyang kapwa, na may dalang pag-asa at pagbabago sa kanyang komunidad.